Grabe guys, no? May napanood akong video na aksidente nangyari sa Texas yata yun, no? So binilang ko yung sasakyan na na-involved, yung actual na nakuha na ng video, binilang ko, dalawang truck, tapos yun, dalawang truck, tapos mga kotse, may mga pick-up pa. Binilang ko yung actual, nasa 14 na sasakyan na involved, no? But, mabilis yung takbo nila, no? Tapos, bago yung actual na video, bago nakuha na ng video, may mga sasakyan pa doon na naggabanggaan na. So, kadagdagan ng, yung binilang ko nga, nadagdagan ng 40 na sasakyan kasama na yung dalawang truck, no? So, makikita mo talaga yung iba, durog na durog yung mga sasakyan, no? So, yun nga, no? Ito kasing taon natin ngayon, no? Ito kasing natural may mga kalamidad talaga, no, sa ating mundo, hindi lang sa Pilipinas. Lahat na, no? At ang matatamaan talaga ng mga kalamidad ngayong 2025 ay yung mga biyahero, no? Kung isa ka sa mga bumiyahe, pwede kang matamaan ng mga kalamidad, no? Kahit saan, no? Mahangin man yan, sa tubig man yan, or sa lupa, no? Basta bumabiyahe ka dyan sa tatlo na yan, posibilidad na tatamaan ka ng mga kalamidad na yan, no? So, yun, kailangan mag-ingat tayo lahat. Mag-ingat. Pansin nyo yung mga aksidente ngayon, no? Hindi lang kahit dito sa atin, dito sa Pilipinas, pansin mo yung mga aksidente, hindi lang ang involved, hindi lang isa katao, dalawang tao. Madamihan, maramihan talaga, no? So, ayun, katulad nung mga tumaob na bus, banggaan ng mga van, may namamatay. Yung huli ko nakita kagabi lang, yun, 14 sasakyan ang involved, no? So, malamang sa massive talaga, yung ibang sasakyan doon na durog talaga, tsaka sumalpok ng iba talaga, no, wasak talaga yung mga sasakyan nila. Marami talaga, may namamatay talaga doon sa dami, no, kasi binila ko 14. Yun nga, mag-iingat tayo. Ay mga biyahero, ngayong taon na to, mga biyahero ang matatamaan. So, paano ba natin maiwasan, no, na yung mga sakuna na yan? Siyempre, kailangan natin, bago tayo umalis, kailangan magdasal tayo. Magdasal tayo na sana makaiwas, ilayo tayo sa mga disgrasya. Ipagdasal natin yung mga kasabayan natin sa kalsada na pumapasok sa kanilang isipan na mag-iingat at magdahan-dahan, no? Yun yung dapat nating gawin, no? Huwag nating kalimutan na magdasal. Hilingin natin sa ating Panginoon na umalis man tayo, kahit saan man tayo mapunta, sa ngalan na gumagamit tayo ng sasakyan, biyahero, sasakay tayo ng mga sasakyan, magdasal tayo guys para makaiwas tayo. Ilayo tayo sa disgrasya. Kasi itong 2025 talaga, ang mga sakuna ay maraming talagang sa mga biyahero talaga tatama, no? Katulad ko, no, na ako bumabiyahe din ako araw-araw. Linggo lang hindi ako nabiyahe. So, pwedeng tumama sa akin yung mga sakuna na yan, mga trahedya or disgrasya. So, mag-ingat tayo. Tulad nung napanood ko, yung nga binilang ko. Ayun guys, ito guys, share ko lang, i-open ko lang to para ma-aware kayong lahat. Kung isa ka sa mga nanood ng aking sa video na to, magiging awareness ka, no? At masagi sa isipan, no? Sa isipan mo na bago ka umalis ay manalangin, no? Magdasal, yun nga. Kasi mangyari yan guys, no? Kasi nakasulat, no?
mapapansin nyo, bago kapasok pa lang yung mga 2025, nakikita nyo, babalitaan mo, mapanood mo sa TV, sa social media na grabe mga disgrasya, no? Talagang hindi lang isa or dalawa katao ang may involved, talagang maramihan talaga, dusi-dusina ang may involved. Pag once may isang aksidente, dusi-dusina katao ang may involved, no? At yung iba hindi pinalad sa morgue ang diretso. Yung iba naman medyo maswerte-swerte pa, sa hospital ang diretso, no? So, ayun, mag-ingat tayo. Kasi yan ang para bang majority na mga sakuna ngayong 2023, 2025. No? Yang ano na yan guys, itong taon na to, may nagsabi lang din sa akin, no? May nagsabi lang din sa akin na yun nga, mag-ingat, iwasan natin na balasupas sa kalsada. Kasi yung sakuna nga ay ang matatamaan talaga ngayon 2025 ay yung mga tayo na bumabiyahe. Lalo especially yung mga driver. No, yung mga driver na yung ang hanap buhay nila ay sa kalsada, naghahanap buhay, no? Katulad ng mga bus driver, mga truck driver, no? Mga lalamove, mga ano-ano pa, no? Or mga piloto. Yan, mga bumabiyahe ka gamit yung mga barko, biyahero ka pa rin, kahit sa dagat ka bumabiyahe, delikado. So, ngayon, ang suggestion, ang may papayo dapat bago umalis tayo sa biyahe, kailangan manalangin, no? Hindi ko alam bakit itong 2025, no? Bakit yun ang sinabi niya na mga biyahero ang matatamaan ng mga sakuna. Di na alam kung siya lang nakakaalam nun guys, no? Actually sinabi lang din sa akin, kasi yung nagsabi sa akin ano kasi siya hindi siya sa social media. So naisip ko na i-share ko na lang, no? Sabihin ko na lang na ganito nga. So kailangan mag-ingat tayo guys. Mag-ingat tayo talaga sa pagdadrive. At especially ang weapon natin dyan, ang pang-counter natin yan or panangga natin dyan para hindi tayo tatamaan sa sakuna na yan. Kung isa ka sa mga biyahero ay panalangin. Magdasal tayo. Yun ang importante sa lahat, no? Hilingin natin na sa pag-alis natin, kung magpamilya kayo, papunta kayo sa mga mag-outing-outing kayo, no? Tapos malayo, kailangan yung magbiyahe, tapos marami kayo, magdasal talaga, no? Kasi isipin mo, no? Ngayon 2025, mga biyahero ang matatamaan ng mga sakuna, no? So, disgrasya, yung mga disgrasya. May nababalitaan tayo, mga plane crash, mga bus tumaob, mga banggaan na sasakyan, mga nakamotor, natumba, no? Tanggal ng ulo. So, iba ngayon ang guys. Iba ngayon ang mga aksidente talaga. Marami ng mga aksidente ngayon na ang involved ay mga biyahero. No? Mga biyahero. No? So, sa ngalan na biyahero ka, pwede kang makadisgrasya ng mga taong nakaupo or nakatayo lang sa gilid ng kalsada. No? Napakadelikado. So, mag-ingat tayo, guys. No? Yun lang ang mai-share ko sa inyo. Na tandaan nyo, itong 2025, ang matatamaan ng mga sakuna ay yung mga katulad ko na ang hanap buhay ay biyahe.